Wala na ho, finish na. May nahuli na naman. Sa bibig mismo lumabas ang katotohanan. Ito na yung sinasabi ni VP Sara noon. O yan na, lumabas na mismo sa bibig nila. Ayaw nyo pang paniwalaan si VP Sara. Ito, lumabas na. Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros, brothers, at eto pag-usapan natin, ang tindi nito. Huling-huli. Sa bibig mismo lumabas. Nung nakaraan po ay napakalaking usapin yung about sa sinabi ni VP Sara Duterte na ang humahawak po ng budget ng taong bayan o humahawak ng budget ng buong Pilipinas ay 2 tao lamang po. Na kung saan ang nabanggit ho doon ni VP Sara, hindi ho galing sa akin, kay VP Sara ho galing yan, na ang humahawak nga po ng budget ng Pilipinas ay walang iba kundi si Romualdez at etong si Saldico. Na todo tanggi naman si Saldico at si Romualdez sa ibinatong pahayag sa kanila or binatong issue sa kanila ni VP Sara. Pinabulaanan nga po yan ng mga young guns, ng mga baby crocodile. Dahil nga daw po isa daw pong black propaganda lamang yon ay at isa daw po isang diversional tactic na kaagad naman silang nasupalpal at ngayon nga lumabas na mismo sa bibig nila or nilaglag na nga ho sila sa harap-harapan po ng maraming tao or ng taong bayan at sa mga teacher. Grabe na to. Yung tipong tanggi ng tanggi ka tapos lalabas din pala sa bunganga nila. Ay, nako. Yung tipong lalabas din pala sa bunganga nila lahat ng kanilang mga pinagsasabi, no? Tapos todo din ay pa ang mga hinayu. Ang mga hinayupak. Sinasabihan pa nila si VP Sara na diversional tactic daw para daw malis yung issue. Yun pala, eto na, lumabas na ang totoo na talagang sila naman na talaga at with evidence, with video pa, kaharap pa ang mga taong bayan. Oo, hindi na nga pagtingin nga. Tapos kaharap pa si President Bongbong Marcos. Kaharap pa si Lisa Araneta. Kaharap din si Romualdez. Habang sinasabi ito, naku po. Bagay, ang isda nga naman, hindi nahuhuli sa palikpik, sa bunganga. So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw at pakisama na rin po ang mga kasamahan ko dito sa Banateros Brothers, sa wala iba kundi sila Banat Baiko, Choli, Boss Dada, and Master Juday at iba pang mga tropa natin dyan. Marami sila dyan, maraming tigapaghatid ng totoong balita. Dahil yung ibang mainstream media ay puro na lang ka-fake newsan. So eto na nga yung tinutukoy ko. Play. Ayan Oo, dito mismo. No, welcome Ferdinand R. Marcos Jr., Ferdinand Republic of the Philippines. Dito sa harap ng libo-libong tao. Ewan ko kung may libo ba to. Siguro pinakamarami dito yung media. Oo nga, alam mo naman natin, puro media mga tao dyan. So ngayon dito sinabi mismo ni Angara na eto, DepEd Angara, pumiyok pa ako. Harap-harapang nadulas sa speech. Sa speech binuking si Tamba. Ay naku po.
Harap-harapang nadulas. So, si Tamba nag-approve ng budget. Ako, eto na nga, lumabas na nga yung sinasabi ni VP Sara. Todo deny pa kayo, ha? O ngayon, may video na. Hindi lang mismo si VP Sara nagsabi, kundi si mismo, sa harap pa mismo ng Pangulo. Grabe naman. Tapos nagtawanan pa sila. Happy. Kaya nga ngayon napagtatanto ko, mga banateros, na baka talaga si Romualdez na yung presidente natin. Kasi biruin mo, sasabihin nito ng isang DepEd secretary na si Angara, na sinabi niya rito ay dagdagan naman daw ang budget ng DepEd secretary or ng DepEd, no? Dagdagan naman daw yung budget. So, nandun yung Pangulo. Alam mo yung pag-iisip na pagtatanto ko na hindi na talaga si Marcos ang presidente. Pero mo, mas may karapatan pa siyang magbigay ng kaysa kay Presidente Bongbong Marcos. Kaso malang, parang may nakakahiya lang ito kasi pero mo, imbis na okay sana kung Pangulo, sana bigyan mo kami ng karagdagan na budget, 'di ba? Kaso ang pinlokram, ang tinawag na pangalan ay Romualdez. Okay, ito play natin para lubos niyo maunawaan. To our beloved and ever supportive First Lady, Ma'am Lisa Araneta Marcos. Isa rin po siyang guro ng abogasya sa West Visayas State University. Yan. Isa siya sa mga pinaparangalan namin. Happy Teacher's Day, ma'am. At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Kaya pakinggan nyo. Tuwing. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education. Sabi ni Angara, sana madagdagan po ang budget ng Department of... Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Wala na. Panalo na. Thank you. Approve daw. Approve. Tanggi ng tanggi yung mga baby crocodile, tapos inamin ni Angara. Napayuko na lang si napayuko na lang si Marcos Sabi niya, paktay na naman tayo nito. Sabi ni Marcos, yari na naman tayo nito, booking na naman tayo. Hindi ba nag-iisip? Ako na naman ni babash nito. Una po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. At andito rin po ang ating Chairman ng Basic Education, Congressman Roman Romulo, at ang ating mga kinatawan ng QC, and of course to our host Mayor, Mayor Joy, and the Metro Manila Mayors, to our DepEd Execom, to our RDs, Regional Directors, our host RD, Ma'am Joyce of NCR, good work. Sa lahat po ng teachers from all of our regions, magandang araw. Happy Teachers Day, nabati ko na po kayo. Pero kailangan, marami nagpapasalamat sa akin kanina. Sasabihin ko sa inyo, ito ang taong dapat pasalamatan ninyo mamayang konti. Sa Mr. Chito Sobrepeña of Metrobank Foundation, thank you for this wonderful tradition. And to our partners, sponsors, and all the performers, all of who are doing this for free, Mr. President, and out of love for our teachers and for our educational system. Maraming salamat. Many of them are here. Hindi ko na po isa-isahin, pero alam ko po lahat ng ginagawa ninyo for our educational system. Thank you very much. Hindi ko po isa-isahin, pero mula nung inappoint po ako ng ating mahal na Pangulo, meron tayong nakikita at nararamdaman na mga magpagbabago, mga makabagong programa, mga magandang benepisyo. Umikot ako kanina, panayang pasalamat nyo sa akin. Sabi ko, hindi nyo dapat ako pasalamatan. Ang pasasalamatan po ninyo ang mga tao na binati ko po kanina at maririnig po natin. No other than the highest official of the land. Isa po sa unang sinabi niya sa akin, alagaan natin ang ating mga guro, mahalin natin ang ating mga guro. Wow. Dahil sila ay nasa puso ng ating sistemang At hindi niyo po alam, ang lolo at lola po ni Mr. President, si Don Mariano Marcos at si Doña Josefa ay mga guro, and no less than our First Lady, Ma'am Lisa Marcos, ay nung connect. Turo na. For how many years, ma'am? 20 plus years
sa iba't ibang paaralan. Palakpakan naman po natin Wow! sakripisyo at Sana contribution all. sa atin. So without further ado, ladies and Tutumalak mong si Tamba. Sabi niya, bistado ako, hayop ka. Sabi niya, binisto mo kung loko ka. Sabi ni Tamba, hayop ka, Anggara. Dinay nga yung mga bataan ko, tapos naman ikaw umamin. Yari na naman ako nito. Hindi na naman makakaangat sa 30% yung trust ng taong bayan sa akin. Tatakbo pa naman yung mga bataan ko, sira ulo ka. And gentlemen, please, let us all warmly welcome, dahil dito sa Bagong Pilipinas, bida ang ating mga guro, Wow! bida ang ating mga educators, and the President of the Republic, Bida! Kasi lahat sila, puro pabida. Gago! Bida. of the Philippines, Mr. President Ferdinand R. Romualdez Marcos. Thank you, Mr. President, for gracing this occasion. Yan na. Asa na? Wala na ba? O, tumayo na. No, yung Ito naman yung sinabi ni BP Sara dati. Pakinggan natin, ha? O. ko naman na noon, no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa So, House. sa madaling salita pala, bago natin pagsalitain si BP Sara, sa madaling salita pala, talagang ginigipit pala talaga ni Romualdez yung budget ng pagiging DepEd Secretary dati ni BP Sara. Kaya pala parang hindi na ina-approvean lahat ng budget kasi nga totoo nga yung sinasabi ni BP Sara na humahawak ng budget ng Pilipinas walang iba kundi si Romualdez. So dito natin napagtanto na si BP Sara ay hindi lang talaga katulad nila Abalos na kwentong kutsero. No, talagang may katotohanan na mismo ito ebidensya na talagang si Romualdez ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Bakit kaya ganun? Representatives, dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nagde-decide dyan. Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. No, diba? Sila lang dalawa. So ibig sabihin dahil masyadong ayaw, hindi dahil talagang kitang-kita naman na ayaw ni Romualdez kay Sara kasi masyado siya natatabunan. At bali-balita ko ay tatakbo ang presidente ito. Yun nga yung ginagawa, ginigipit nila si BP Sara. Bagay kasi hindi nila hawak eh. Kaya ngayon si Anggara hawak na nila. Obvious naman, tingnan mo kung paano ipakilala sila, di ba? Oo, kulang na lang humalik sa bunbunan ni Tambo eh. So talagang may nangyaring panggigipit nga kay BP Sara nung DepEd Secretary siya. No, siyempre ang purpose nun is para masira si BP Sara sa mga teacher kasi nga kung dahil sa kanya, di sana ma-okay yung kalagayan ng mga teacher. So ginipit para magmukhang masama si BP Sara Duterte sa mga guro na nakikinabang diyan sa DepEd. At sinabi ko din, yung proof ko, kung bakit sila lang daw. O ngayon, tanungin natin yung mga baby crocodile. Oo, tanungin natin kung tama ba yung sinabi nila na ito ay the diversional tactic lang daw. Ngayon, may ebidensya na eh. Paano ba yan? Paano pa ito masasabing diversional tactic? May video. Baka sabihin nyo AI na naman. Baka sabihin nyo AI na naman yan. Sana pag may lalabas na ebidensya sa inyo, sabihin nyo AI. AI lang yan. Gago! Diversional tactic. O ngayon, ano pang masasabi nyo ngayon dito? Mismong si Anggara na nagsabi. Sa harap pa mismo ni Romualdez. Sa harap ni Marcos. Naku po. And may paper trail yung sinabi ko against them. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Alam niyo, kaya nga doon sa sinabi ni ni BP Sara na ni Anggara na may pagbabago. Meron naman pagbabago eh. Pagbabago dahil palagi na silang ina-approvehan yung budget nila.
Dahil nung panahon ni BP Sara, nung nandiyan pa siya bilang DepEd Secretary, medyo nahihirapan kasi nga ayaw bigyan ng budget. Kasi nga si Tamba yung nagbibigay. At hindi si Marcos. Ang lupit, di ba? O eto, play natin. Romualdez nilaglag ni Angara sa budget ng DepEd. Sara, ngiting panalo. O, eto yung dalawang nakaumawak doon ng budget ng Pilipinas. Sa kakatapos lamang na celebration ng Teachers Day kung saan nagkaroon ng speech si bagong DepEd Secretary Sani Angara, ay sa kanyang speech pinatunayan lamang niya na ang dalawang ito na sina Saldico at Martin Romualdez ang talagang humahawak ng budget ng Pilipinas. Yeah, no? Sa kanyang naging speech ay humiling ito sa harap mismo ni Romualdez na sana'y dagdagan ang budget ng Department of Education at walang pag-aatubili pumayag itong si Romualdez. Grabe. Na kasama. Sabi nga nung vlogger, di ba? Kahit Duterte vloggers ka, kahit Marcos vloggers ka, in ka sa grupo namin. May 70-50 ka per month. Basta importante, iangat mo lang si Romualdez. So, may video yan ha. Baka sabihin nyo, wala. May video tayo dyan. So ngayon, napuri ng gusto si Romualdez dito sa speech ni Angara. Kaya nung tinanong niya na, bigyan mo naman kami, dagdagan mo naman yung budget namin. Sir, approve daw aga. Approve. Hey! Di ba? Itong si Liza Marcos. So, totoo pala ang naging revelasyon ni dating DepEd Secretary at Vice President Sara na sina Zaldico at Martin Romualdez buong-buko na mahawak ng budget ng Pilipinas. At kapag hindi ka kaalyado, tapyas ang budget mo. Ayos. Indeed, VP Sara is vindicated by Angara. Tamba and Zaldi lang ang may hawak ng kaban. Napakatindi. These two who earned zero public trust with zero empathy, zero public service in their hearts, ang tinuturing na Diyos ng mga politiko. And ang malala, the Filipino people is at their mercy right now. There is always a time for everything. Sige lang. Ako yung kinilabutan sa mga words ni Angara. Nakakasuka. Pinupuri niya ang kanyang mga boss. Inside, ano kayang naiisip niya? Sana nakakatulog ka ng mahimbing sa mga sinabi mo. Grabe, no? Pero buti na lang, hindi malay nyo talagang sinadya ni Angara yun. Parang, alam mo yun, pasimpleng banat. May mga ganung banat na parang may mga ganung banat dadaanin sa joke. Minsan dadaanin sa ganyan. Kung nga pinupuri ka, pero deep inside, wow, English yun deep inside, ang pagbanat mo sa kanya sa ganun pamamaraan. Ako sa'yo, Romualdez, tanggalin mo si Angara. Ipalit mo si Benny Abante. Gago! Kaya sino ba? Ay, sa senator lang ba pwedeng umugot ng DepEd Secretary? Hindi ko lang alam. Sino ba? Si Subiri yan. Ilalaglag ka ni Angara. Ako po. Dapat hindi ganun. Siguro, nung una, dahil may pagka-tolonggis to si Tamba, hindi niya na-gets. So, ang siguro iniisip niya na sa sinabi ni Angara, ay wala talaga, pinuri ako. Ang galing, pinuri ako ni Angara. Sana all. Hindi niya alam. Siguro, nung bandang huli, napagtanto niya na binanatan ako nun. Gago! Hindi, talagang banat yun. Oo. Duri mo sasabihin mo rekta na bigyan mo kami ng budget. So talagang pinatunayan lang ni Angara na totoo nga yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Kasi kung matatandaan natin, diba, kung ano-ano nga pinagsasabi niya kung ano-ano nga yung pinagsasabi ni Saldico, mapatungkol dun sa nilabas ni BP Sara na itong dalawa nga daw ang may hawak ng kaban ng bayan. 'Di ba? Kung matatandaan pa natin yung mga sinabi ni Saldico dun, kung ano-ano nga yung katangahan na sinabi niya. Ni Kesyo
diversional tactic daw yung ginagawa para daw mabaling sa kanila yung issue ni BP Sara. Shit! Kung ako kay BP Sara, bakit ko ibabaling yung issue sa inyo? Eh di nagkaroon pa kayo, di sumikat pa kayo. Hindi, baka nga malamang sa malamang maging mag-tandem to si Romualdez tsaka si Saldico. Hindi, malamang yan. Kasi todo sila pa impress ngayon Todo sila pa sikat Baka kung hindi si Rapi Tulfo at si Romualdez ang maging tandem sa darating na 2028 election, baka ito si Saldico at si Romualdez ang magtandem. Oo, baka si Saldico ang vice president at ang president nila si Romualdez. O pwede rin naman si Tulfo, kasi yung bali-balita yan ang magiging bata ata ng Marcos si Rapi Tulfo, no? Si Tulfo at si Romualdez ang vice president. Ewan ko kasi si Tamba hindi magpapatalo yun. Oo, hindi magpapatalo si Tamba na, bakit mo ko gagawin? Ako yung dapat na maging presidente. Hindi ikaw. Diba? Hindi ikaw ang magdi-decision ng ko. Ako dapat ang maging presidente. Oo, dahil ako ang future prime minister. Future prime minister, no? Ay, naku po. Okay, play natin. Si Angara naman, huwag mo naman pinamukha sa dalawa na buhaya sila, na obvious tuloy na tama si VP Sara. Bagsak ang trust ratings ng Department of Education under Angara. Kapal ng mukha. Salamat po, Honorable Sunny Angara, sa pag-confirm na 2 lang na tao ang nasusunod sa budget dyan sa Kamara. Ang tagabantay mga gahaman sa kayamanan ng bayan, nilulustay na parang sarili nilang pera. Grabe. Sus, magkatabi pa yung dalawa. Alam mo, masyado itong dalawang ito ang, alam na. Ganun pala ang kalakalan ngayon sa Kongreso. Insertion para sa korupsyon. Talagang harap-harapan nilang sinasabi, no? VP, hindi siya nagpagamit. Totoo ang... Baka nga, ayan nga rin yung suspecha ko dyan Baka gustong kontrolin ng administrasyon si VP Sara. Ngayon, dahil hindi nila napapayag at hindi sumang-ayon sa mga kagustuhan nila, ang ginawa nila, ginipit nila ng ginipit at para masira si VP Sara sa taong bayan. Oo. Baka ganun nga, kaya nga totoo itong nasa comment na to. Pero eto nga, may isa pa ho tayong papanoorin. Oo, may isa pa tayong papanoorin na video na talagang huling-huli po at may with evidence kung gaano kaganda ang public market sa Tacloban. Gago! Pinasabog ang baho ni Romualdez ng kababayan niya sa Tacloban. Iboboto nyo pa rin kaya? Eto, panoorin natin. Huling-huli at ibinida ng isang netizen. Sinangunang patong palengke na to Ito hindi ko naman po sa nilalait Ang inano ko ho dito. Kung punta kayo ng Davao, tapos pagbasihan nyo kung ano mas magandang public market dun. Biriin nyo, lugar pa nila to Lugar pa mismo ni Romualdez to. Pero tingnan nyo, ang kalat. Kung gaano kabaho at kadumi ang public market. Kung gaano daw kabaho at kadumi ang public market sa Tacloban. Sa Tacloban, sa baluarte ni Martin Romualdez. Yung mga simento, butas-butas. Sana public market, siya ang una pang public market yung style na yun halos sa Davao, kahit nga sa ibang lugar, sa Taguig na lang public market namin. Punta kayo doon, aircon pa. Gago! May court pa sa taas. Ang ganda pa, linis. At para sa buong detalye, panoorin natin ang video hanggang dulo. Kung sino pa nga daw ang nagpamudmod ng napakaraming pera at ayuda sa taong bayan. Ay tila baliwala ang kanyang pinaghirapan dahil matapos ang 1 buong taon pamamahagi, pamumudmod ng ayuda at cash sa taong bayan.
abay siya pa rin ang pinakamababa ang trust rating. At Ito nga yung nakakatuwa dyan mas mataas pa ng trust rating si BP. Ewan ko minsan nakakatanga na lang yung mga bumabatikos kay BP Sara mapatungkol sa trust rating. Pinagtatawanan nila si BP Sara na bumaba ang trust rating nito. Pero hindi ka magtataka, tingnan niyo yung mga boss nyo 50%, 31%. Hindi ba mas nakakahiya yan? Unang-una, ito, si Bongbong Marcos, presidente yan. Dapat di hamak na mas mataas ang trust rating ng taong bayan sa kanya dahil siya ang presidente ng Pilipinas. At si BP Sara ay isa lamang vice-presidente. Mas lalo naman si Romualdez na halos inikot na ang buong Pilipinas sa pamumudmod ng pera at ayuda na galing din naman sa pera natin. 31%. Pero hindi ang ginagawa ng mga ng mga tolongges, ng mga dugyot vlogger, mga tansu dugyot vlogger kabahan na daw si BP Sara dahil patuloy daw sa pagbaba ng ratings. Ang tanong diyan, kung bumaba man, pakialam namin. Kung bumaba man yung ratings ni BP Sara, pakialam namin. Tignan nyo ba naman yung tignan nyo ba naman yung ratings ang layo ng agwat. Dapat ang nangungunang ratings ay si Marcos dahil siya yung presidente. Pero bakit hindi makausad-usad? So yung sinasabi nyo kay BP Sara na kabahan, mas kabahan ata si Marcos at si Romualdez dun. Gago! Hindi si BP Sara. Tsaka ito, walang pakialam. Sanay na kami sa ratings. Si PRRD nga noon laging kulelat sa ratings. Ang nangunguna si Binay, si Marcos, si Grace po, si Marojas. Pero nung nagbutuhan na, wala na. Ang nanalo si PRRD. Laging kulelat yun sa ratings. Dahil nung panahon na yun, hawak ng yan. Kaya dito sa ratings yan, bumaba man yan hindi, at least hindi yung sobrang baba. Hindi katulad nung yung ratings ng dalawa, tignan nyo. lalong siya ang hindi pinagkakatiwalaan na public official. Well, alam naman na kasi ng taong bayan na ang ginagamit na pera na kanilang ipinamamahagi ay pera nila. Pera ng taong bayan. Lahat na nga lang daw ng paraan ay ginawa ni Romualdez. Nakiuso sa A. Ay kaso, naging budoy. Tila hindi alam at hindi aware itong si Romualdez. Tuwang-tuwa pa siya, no? Kaya lang naman nagpupunta. Tuwang-tuwa siya sa abnormalan niya. Gago! Sorry. Hindi natutuwa. Tawa kasi ako dito sa video to. Tuwang-tuwa siya sa abnormalan niya, no? Ay, naku po. Ba't ka ganyan? Tuwang-tuwa ka sa abnormalan mo. Gago! Ang tao sa kanilang mga paservisyo fare ay dahil lang naman sa pinamimigay nilang pera. Pero hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Kaya nga sa kanyang pag-file ng kanyang Certificate of Candidacy bilang kongresista muli sa darating na ano pala to? Tatakbo pala ulit. Term 2025 elections ay mabuti na daw ito ayon sa mga netizens. Dahil sa ginawa nilang panggigipit sa mga Duterte at labis na pang-abuso sa kanilang kapangyarihan at sa pwesto. At saka ito pa yung pinakamasama ho dito. Namumudbod ng pera, ng ayuda, si Romualdez bukod sa hindi niya pera yon. Isa sa pinakamasama pa yun. Ang pinakamasama ho dito, saan ho siya nakakapunta na lugar, pero yung lugar niya sa Tacloban, napapabayaan niya. Ayun yung ano dun ayun yung masaklap dun na biruin mo nakakapamigay ka ng tulong sa ibang lugar pero sa lugar mo mismo, ultibong public market mo, hindi nyo mapayos. Nakita ko yung video na yan, halos talaga ang kalat ng public market. Ay, punta kayo ng Davao. Tingnan nyo yung public market ng Davao. Ang linis.
Wala makitang mga upos, wala makitang mga basura. May basurahan pero andun napakatagong-tago at hindi mo maaamoy. Yung public market nga nila is yung kung wala ka pa dun sa bandang isda, hindi mo maaamoy na mabaho. Normal na yan. Pag palengke, may amoy isda, may amoy karne. Pero dito sa Tacloban, hindi ka pa nakakapunta. At video pa lang yung napapanood mo, mukhang ang baho na. Sorry po sa mga taga Tacloban hindi ko naman po nilalait. Pero kung iisipin nyo kasing maigi, nakakatulong ho yung namumuno sa inyo dyan sa iba't ibang lugar. Pero pagdating dyan sa inyo, napag-iiwanan na kayo. Old design na po yung public market nyo. Lahat po ng mga public market sa Pilipinas, hindi naman lahat may mga katulad pa nito. In-upgrade na, maganda na ho maganda na ho tignan at napakalinis na ho ng mga public market sa Pilipinas. Diyan na lang ata sa Tacloban yung nakita namin ganito, no? Eto nga yung video inilabas na, panoorin natin. At pagandahin. Kaya't sa video binahagi mismo ng kababayan ni Martin Romualdez sa Tacloban ay dito kitang-kita kung gaano kabaho, gaano kadumi ang public market ng Tacloban. Kitang-kita mong tila hindi. Tingnan niyo yung simento, Tila na pag-iiwis. Kitang-kita mong tingnan mo yung simento, butas pa. Ultimong kalsada, di mapayos. Tila hindi organized. Tila na pag-iiwanan. At kung ikukumpara natin sa ibang mga public market sa iba't ibang lugar, malayong-malayo ito kung titignan mo at ipagkukumpara sa iba. Nakita niyo ba mga kasweet? Kung gaano pagmasdan ay tila mabaho. Akala mo sa India Gago! Ganito yung mga public market sa India, di ba? At ganoon din, tila kadumi. Romualdez, napakarami mong pondo, napakarami yung ipinamamahagi at ipinamumudmod na ayuda at cash. Pero itong sarili mong baluarte, abay tila napag-iiwanan. Simpleng public market pa lang yan At ang video na ito ay galing kay Waray Laban Facebook page. Panoorin natin ang kanyang pagsisiwalat. Yan, ang dugyot at mabahong yan hindi ako nagsasabi niyan, yung tiga Tacloban mismo. Public market ng Tacloban. Yan mga idol Yan ang ganda ng public market. Tignan mo naman. Ang public market ng Tacloban na mabaho. Diba? Tignan mo nung ganda, no? Ito yung city ng Tacloban. Ito yung public market. Napakaganda, di ba mga idol? Tuwin mo, hawak-hawak mo ang kaban ng bayan, public market sa inyo, di mo pagawa, yung diponggol ka. Nakakaurot kasi. Yung tayo na, puro kayabangan yung inaada. Sa public market, hindi mo pagawa. Layo pa. Gago! Alam mo, Sko, nangangamoy hanggang dito sa loob ng bus. Ang baho. Ayan, di ba mga idol? Apakaganda. Apakadugyot ng public market. Grabe, no? Matan dito. Rice! Ay, kamo! Ada kaya to parking? Ang init, alatado namang mainit, pero basa yung kalsada. Diretso. Ayan di ba? Ang ganda, idol. Yan baha mukhang tabingi na yung mga kalsada Ay, nako. Ewan ko. Bahala kayo din. Sige, boto nyo pa yan. Gusto nyo yan Gusto nyo yan. Laging nabubudol kayo. Sige lang. Aba, mga tiga Tacloban, gising-gising. Panahon na siguro. Ewan ko parang mga Romualdez pa rin nata may hawak niyan no? Ilang taon na yan? Dito sa Taguig, punta kayo dito sa Taguig. Ganda ng public market namin. With court pa. Yung court namin dito, aircon.
Gago! Yung court nyo, ano? Ha? May sanitizer pa. With tawag dito, with perfume. Ay, nako. So, yun na, no? Pumiyok na naman ako. So, yun nga, mga banateros, no? At lumabas na rin po ang katotohanan kasi marami nga dating nagsabi na sinungaling daw si BP Sara kesyo gawa-gawa lang daw ng kwento para daw ma-divert yung issue sa yung issue niya sa ibang issue daw. Pero ito na nga, lumabas na nga nanggaling mismo sa bunganga ni Angara na bagong DepEd Secretary na itinalagaho ni Marcos at harap-harapan ho silang pinahiya sa taong bayan. Naku, grabe talaga. Ano yun, no? Tapos inapruba na. Dagdagan mo yung pondo namin. Sige, ako budoy. So ano pong may komento nyo rito sa mga napanood yung video? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw, at pakipindot na lang po ang ating join button dyan, at super thanks sa napakalaking tulong po niyan para sa aming mga YouTube channel, at pakisuportahan din po ang aking mga kasama na sila Barat Bay, Coach Oli, Boss Daday, Master Judea, nandiyan din si Kai Spencer, Jojo, Di Guzman, Kuya Goods, and ex-crew, at nandiyan din si Brothers Traveler, at yung iba pa nating mga tropa pits dyan. At mega live shoutout sa papa ko na si El Capitano, subscribe nyo, Oslek Ibarra, kay Claire Official, kay Mama Baby Pink TV, kay Mama Diana na nanonood palagi with Quanteto. Oo, ha, kailan kayo uwi ng Pinas? Magsiuwi na kayo. At kay Ate Ann Harot, magpagaling ka ate, ha, nasa hospital ngayon si Ate Ann Harot, magpagaling ka dyan ate. At dahil, syempre, alam mo naman, ikaw ang ate ko sa Banateros, no? Oo, yan, shoutout din kala LK, kala Ate LK, Ate Alex G, kay AJ Warriors, na medyo lumulobo na. Galit na naman dyan. So yeah, hanggang dito na lang yung natin. Mega live shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa dahil ang dami nyo. Bali-bawi na lang ako sa inyo, ha, pag nakapag-live tayo ulit. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palaging. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.